Matanda na lang ako. Sabi ko, aba yung nagsabi matanda na ako, mas mukha pa matanda sa akin eh. Anyway, iba ho yan. Hindi na ho kasing ngayon. Ang senior citizens, hindi na po tinatawag na senior citizens. Ang tawag po sa atin, seasoned citizens. Diba? Pag sinabing seasoned, ako talagang nagdaan ng panahon dyan. At magaling. Di ba? Kung baga sa alak, ang matandang alak, habang tumatanda, sumasarap. Mano Chavit, tama yung sabi niyo kanina eh. Baka hindi nila alam eh. Bago pa ako mag-vice mayor, magkaibigan na kami. Kaya nung ako po'y mag-vice mayor, tinatag ko po yung Vice Mayor's League of the Philippines. Si Mano Chavit lang sinabihan ko tungkol sa Luzon eh. Lahat ng Vice Mayor sa Luzon, ako ibinotong presidente ng Vice Mayor's League. Kaya ginawa namin Vice President sa Luzon, for Luzon, si Jerry Singson, kapatid niya. Vice Mayor siya ng Bigan noong panahon na yun. Mula noon hanggang ngayon, hindi kami nagkakahiwalay ni Governor Chavit. At ganoon din naman ang aking pakikipagkaibigan sa mga leader ninyo, ang transport group, talagang malapit din sa puso ko yun sapagkat mga ako driver eh. Driver ako. I drive myself to work every day. Kabisado ko po yung mga problema ninyo eh. Kaya marami po akong nagpapatas na ng araw pa hanggang ngayon. Mula nung ako naging senador noong 1992. Baka karamihan sa inyo, hindi pa yung pinapanganak. Si Congresswoman, hindi pa pinapanganak. Nung ako yung maging senador. Marami na, from calamity fund to family courts. Pag ginawa ko po yung decree, yung tungkol sa mga senior citizens, yung expanded senior citizens, yung Solo Parents Act, yung doktor para sa bayan. Kaya kung po binabanggit lahat dyan, meron ako isang matingkad na batas na may connection sa inyo. Baka hindi po alam ng karamihan sa inyo. Ako po ang principal author nung batas na tinatawag na Anti-Drunk and Drug Driving Law. Pero hindi yun ang mahalagang punto ron. Ang mahalagang punto ron ay yung ipinasok ko sa batas na yun na bawal na kayong singilin ng 300 pesos sa drug test. Naalala niyo po ba yun? Dati, magbabayad kayo ng 300 pesos sa drug test, mga driver niyo. Kayo, di ba ba? Tinanggal ko po yun doon sa batas na yun. Sapagkat alam ko, ng mga panahon na yun, naging Dangerous Drugs Board Chairman ako noong 2008. Nakita ko yung statistics. Mula nung ginanap yung batas ng Republic Act 9165 na ako rin ang principal author, na isiningit nila Senator Barbers yung drug testing sa pagkuha ng lisensya. Hindi ko nilagay yun, sila naglagay yun. Siyempre, alam nyo naman sa Senado, give and take eh. Give and take sa mga amendment eh. So, nandun yun. Pero mula ng 2002, hanggang naging Dangerous Drugs Board Chairman ako ng 2008, doon sa drug testing, na milyon-milyon, taon-taon, mga 2.5 to 3 million ang nagkumukuha ng lisensya taon-taon. Ang nag-positive sa drug testing, 0.06. Lokohan yung drug testing eh. Ano? Burahin mo nga. Kaya pagbalik ko sa Senado noong 2000, bino na ko agad. Alisin nga agad. Doon namin pinasa sa anti-drug and drug driving. Kaya po nawala yung 300 pesos na binabayaran niyo sa drug testing. Anyway, yun po isa sa mga mahalaga. At sabi nga, kabisado niyo, kilala niyo naman ako, mga daparkats ko rin kayo lahat eh. Marami rin akong daparkats sa inyo mga kamag-anak at hindi naman tayo naiiba. So, makakaasa lang kayo na itong mga inaakda ni Governor Chavit, ni Richelle, ng ako Ilocano, at sa mga magiging proposal po na sinabi kanina ni Senator Lacson, 100% po makakaasa kayo sa amin. At siguradong susuportahan ko kayo. Hindi lamang yun.
Noong panahon namin ni Senator Lacson, 4.5 years akong Senate President. At even before that, wala kaming pinalusot na kalokohan at kabalbalan sa budget. Walang nakalusot na kalokohan na ganyan sa amin nung kami ang namumuno. At wala po kayong maririnig na aligasyon sa grupo namin pagdating sa corruption. Sapagkat yun po pinag-iingatan namin mabuti. Bilin-bili na sa akin ng nanay ko nung araw, pumapasok ko sa politika na ayaw niya, tandaan mo lang yung salitang para sa Panginoon Diyos, yung His. Sabi niya, H-I-S. Honesty, integrity, sincerity. Yun lang, ika niya, ay magiging mahusay ang paglilingkod mo. So, makakaasa kayo, kapag kami binigyan ng pagkakataon na kabalik, at makasama pa namin si Congressman Marcoleta, bayin ako, makakaasa kayo, magiging matino ang paggamit ng budget ng Pilipinas. Bigay lang sa pagpapirma ng Presidente. Sigurado maayos ito. Ayan, ngayon sinabi mo kanina, si Lando, sabi mo, Kasin. Magkakasin tayo. Magkasinyo, sabi. Luma na po yun. Merong bago. May bago. Kasi, isa sa mga sinasabi, doon sa mga nakikita kong baseline survey, sabi ako, si Senator Lacson, Senator Marcoleta, binabanggit kami, boboto kami. Yung iba, boboto kami. Pag tinanong na kami boboto, maraming sinasabi. Experience, track record, ginawa itong ganito. Okay, di ba? Pero meron din doon nakalagay na hindi kami boboto. Alam niyo kung anong isang dahilan lang kung bakit daw ako hindi boboto? Doon sa baseline survey mismo yun, 2,400 respondents. Sabi, matanda na. Matanda na daw ako. Sabi ko, aba yung nagsabi matanda na ako, mas mukha pa matanda sa akin eh. Anyway, iba ho yan. Hindi na ho kasi ngayon. Ang senior citizens, hindi na po tinatawag na senior citizens. Ang tawag po sa atin, seasoned citizens. Diba? Pag sinabing season, ako talagang nagdaan ng panahon dyan. At magaling. Di ba? Kung baga sa alak, ang matandang alak, habang tumatanda, sumasarap. Maraming salamat ulit. Transport Sector sa inyo, yung mga ulit, salamat. Gobernador Manong Javid, maraming salamat sa pagkakataon nito. Thank you.